dumako na po tayo, no? Dito sa ibang mga nakikita natin na talagang tuloy-tuloy at walang sawa sa pagtulong din ho, mga bossing, sa ating mga kababayan. Baka sabihin po kasi ng mga DDS, mga kababayan, eh sila po lang ang tumutulong, yung libreng sakay, yung et cetera nila. Eto, abala din po, mga boss chief amo sir, ang Tingog Party List, no? Sa pag-rescue, sa pagpapamigay ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa gitna po nitong kalamidad, mga bossing. Sabi ni Nieves, Yvonne, silent followers and subscriber here, Coronadal City. Ito, tingnan nyo itong video na ito, mga kababayan. Yan, abala po yung kampo ng Tingog Party List sa walang sawa po na pamumudmod ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Naku, sisira, magagalit na naman to. May masisilip po sila dyan. Uunahan ko na sila, mga bossing, kung ano po yung masisilip nila. Sasabihin, naku, bakit ganyan? Merong pangalan na naman. Ang Office of the Vice President, walang nilalagay na pangalan, etc., etc. Naku, kapag hindi naman nilagay ng pangalan ang ginagawa ng ibang mga DDS, sasabihin, proyekto ni ganito to, proyekto ng aming Vice Presidente to, proyekto ni Bato de la Rosa to, proyekto ni Bongo ito. Ang hilig naman po nilang ganyan. Kaya ako mga boss wala akong nakikitang wala akong nakikitang problema kung lagyan man ng mga pangalan na ganito. Bakit to? Kasi sa Pilipinas uso yung nakaw proyekto. No? Uso yung nakaw proyekto. Gagawa ka, magsisilbi ka sa bayan. Tapos gagawin ng ibang mga DDS? Ipopost doon sa kanila, sasabihin, tatak Duterte, tatak Digong, tatak Bongo. Nanakawin nila, no? Yung pinaka-proyekto, sasabihin kanila. Kaya okay lang ho sa akin yan, di ba, Roslyn? Kayo po, mga kababayan, okay lang sa inyo yun o hindi? I-komento nyo dyan. Walang pangalan, pero yung tarpaulin sa labas, sinlaki ng Jupiter. Laki no na, kabayan ko Hindi ako walang problema ako sa mga pangalan na ganyan, mga bossing. No? Wala akong problema sa mga pangalan na ganyan. Kasi nga uso kasi sa Pilipinas, yung nakawan ng proyekto. No, sasabihin nila, project ko to, project ko yan. Kaya hindi mo din masisisi itong mga ibang mga naglalagay ng mga pangalan. Siyempre, kapag dating ng susunod na mga halalan, sasabihin ng tao, wala ka namang nagawa No? Sasabihin, yung proyekto na yan. Kampo naman ni Sara Duterte ang nagano diyan kasi may nag-post na ganito, ganyan. Sa amin yung proyekto na yan. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, si Boy Cutting Ribbon, mahilig diyan si Bongo. Di ba? Tuloy natin yung video. Ang sarap siguro sumama sa mga ganyan no? Iba ang pakiramdam, mga kababayan, kapag kayong sumasali ka para maging volunteer para po sa mga ganyan, magre-repack kayo, tapos ipapadala doon sa mga kababayan natin na nasasalanta po ng bagyo. Gustong-gusto kong sumasali sa mga ganyan mga bossing, lalo na sa Pilipinas. Last na. Di ba? End Times Rapture. Shoutout sa iyo at sa buong Ceresa family, mga bossing. Alisin ko na ito, ipinakita ko lang sa inyo at baka maagaw na naman po ng mga DDS dahil alam niyo naman po, mga kababayan, na ang mga DDS mahilig po sila sa mga ganyan. Mahilig po sila na sasabihin nila kanila yung proyekto. Uulitin ko po proyekto po yon sa pangunguna ng Tingog Party List, mga bossing. Okay? Good job sa inyo dyan.
Anyway, tingnan nyo, ito bumabaha. Umpisahan na natin, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makakapagpainit ng ulo natin lahat ito, mga kababayan. Gusto nyo po ba yung unahin natin ito? Anan ng mga Wala na pong ibang ginawa kundi puro batikos, puro kasinungalingan, puro nakabuka ang bunganga. Wala pong iba kundi si Harry Roque. Roque, gawin mo na kaya yung sinasabi mo. Sabi mo, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Gawin mo na kaya? Ano? Nako, ito Ito, seryoso ako mga bossing Totoo po, galing sa puso ko ito. Kung sakali po na umuwi si Roque, maipanalo niya yung kaso, mga kababayan. No? Matutuwa ho ako. Totoo, matutuwa po ako mga bossing. Bakit to? Kasi mga kababayan, merong pamilya pa din si Roque. May mga anak, may asawa na nag-aantay sa kanya. Yan din po, mga stress din po yan. Ayoko nang may nai-stress, mga kababayan No, kahit nasabihin natin na puro dede lang ang alam ni Roque. Anak na tinapa si Edgardo Toledo, Inumpisahan nyo na naman yung mga ganyang komento. Nababasa ko habang nasa kalagitnaan tayo Isipin tuloy ng mga manonood natin, puro dede lang ang alam ni Roque. Hindi, seryoso ho, mga kababayan. No? Ayoko nang may mga nai-stress na pamilya. Ayokong may mga nagkakahiwalay na mga pamilya. Gusto ko buo, masaya. No, kung maipanalo man ho ni Roque, mga kababayan, yung kanyang laban, masaya po ako dyan kasi mabubuo muli ang kanilang pamilya, magkakasama-sama muli ang kanilang pamilya. Ang problema ho dito kay kay Roque, mga kababayan, ay ayaw niyang labanan. No? Nagtatago, tinatalikuran, tinatakasan. Hindi yaan ang solusyon sa kanyang problema. Kung siya naman mga boss chipamo sir, alam niya naman na siya ang nasa katwiran at alam niya naman na wala siyang ginagawang kasalanan, labanan niya, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba PIA 1213? Hindi. Ang ginagawa ho niya patago-tago. Ang ginagawa ho niya, mga kababayan, tinatalikuran yung problema. Ngayon, eto, babanat na naman po. Dahil umaasa si Harry Roque na mapapabagsak niya ang gobyerno ng Pilipinas. Biruin mo, sabi niya, doon sa kanilang pagtitipon doon sa Hong Kong, habang nasa hapagkainan daw sila, sabi ni Mami Pebs, di ba? Ni Pebbles Talakera, na magaling daw magpabagsak ng gobyerno si Harry Roque. Mismong sinabi daw ni Roque yun.